Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No? So pag-usapan po natin ito, mukhang sisilipin po ng Kamara de Representantes ito pong napapabalitang insertion ng kapulisan. Nako, nang dahil daw po di umano dito, may daw na, may di umano pa, doble-doble, na kaya natsugi, inalis, binraso, pinulitika si former PNP Chief General Nicolas Torre III. At ganun din po si Senator Tito Sotto, pinagalitan ang Civil Service Commission. Mukhang itong mga taga Civil Service Commission wala pong alam. Bakit kayo nandyan? Hindi nyo alam yung batas na nagbabawal na gawin ng mga government employees? Baka kayo din ginagawa nyo ito, kayo dyan sa Civil Service Commission. Pinagalitan po ni Tito Sotto yung representante nila sa hearing kahapon. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So puntahan na natin mga kababayan, ito po sa balita ng Abante TNT na kung saan 8 bilyong insertion pambili ng baril sisilipin ng Kamara. Ayan po no, kung maalala ninyo ang daming mga lumalabas na dahilan bakit sinibak sa pwesto si former PNP Chief General Nicolas Torre III dahil daw po sa binilabag niya yung sa Napolcom, dahil daw hindi sila magkaayos ni Jombic Rimulya. At ito po, isa po ito na hindi daw siya pumirma doon sa isang dokumento na nag-aalaw na bibili ang mga PNP ng ilang libong baril na nagkakahalaga ng 8 billion pesos. Mukhang i-insert daw ito sa budget. Oo. Ang nagsabi na iimbestigahan ito mga kababayan ay si Antipolo Representative Ronaldo Puno. Ayon kay House Deputy Speaker Antipolo City Romy Puno, kanyang tinignan na pala niya ang 2025 national budget at panukalang 2026 national budget at walang nakitang ganong akusasyon. Wala namang alokasyon, sorry. Hindi ko kasi mabasa, malabo na mata natin. Kaya pala Tinignan naman yung 2025 budget, hindi namin nakita. So wala doon sa 2025. Walang allocation o walang insertion ng 8 billion pesos na pambili ng mga armas ng mga pulis. Tinignan naman yung 2026, hindi pa rin namin nakita. So siguro kung sinabi mo wala sa 2025, baka pinaplano pa lang sa 2026. Kaya titingnan natin ang istorya dyan. Yun naman pala. Wala po sa parehong National Expenditure Program. Wala sa parehong General Appropriation Act, yung 8 billion. Kung baga, sabi ni Puno, pinaplano pa lang. Yung pala, pinaplano pa lang. Kaya ngayon, sabi niya, titingnan daw niya yung istorya. Bakit hindi na lang kasi i-request? Sino ba humahawak ng ng police? Di ba DILG? So, Benjic Rimulya, kung makatwiran naman, yung 8 billion pesos na pambili nyo ng armas, pang-upgrade, why not? Hindi lang siguro armas, mga body armor, mga kagamitan pang police, why not? Kung i-insert nyo lang, para kurakutin ng mga opisyal ninyo, mga talipandas kayo, mga kababayan. Kinumpirma ng chairperson ng committee na si Manila Representative Rolando Valeriano ang isasagawang investigasyon. The earliest is by next week. Ay, correct po yan. I agree. Dapat yan. Kailangan mamatay ka agad yan. Kung legit na magagamit ng mga police, I'm all for it. Pero wag nyong i-insert. Kausapin ninyo. Insertion is not good without informing somebody na otoridad yan o may authority. Yung i-insert nyo lang for the sake of insertion tapos nanakawin ninyo, mga gago kayo. Kaya tama po yan. Kudos po dito sa mga mambabatas na talagang ini-scrutinize itong mga budget natin. Okay, so good job, no? Sabi naman kasi ni Jombic, hindi naman daw yun.
Wala daw ganun na insertion 8 billion. Gawa-gawang kwento. Ano ba talaga totoo kwento? Bakit natanggal si Rimulya? Ay, si Rimulya. Sorry. Bakit natanggal si Torre? Oh, hindi pa natin ngayon. Walang malinaw mga kababayan eh. Ha? So, good job sa mga leader ng Kamara de Representantes. Nandyan si House Deputy Speaker, si, alam ko, pangalan nito, Rolando rin eh. O Romy Puno. O, pasensya naman po, Representative Puno na lang. Okay, now punta naman tayo dito kay Tito Soto. Si Tito Soto pinagalitan po ang Civil Service Commission representative nung naganap na hearing nung Miyerkules dyan po sa Senado. Kasi po sinasabi po ng isang opisyal ng Civil Service Commission na si Chairperson Marilyn Baruya Yap na umano'y wala pang batas na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magkasino. Yan ang sabi nitong si Civil Service Commission Chairperson Marilyn Baruya Yap. Ayan mahusay pala ito, no? Yap na naman. Ano na naman? Inchik na naman mga kababayan, no? Chua, Yap, ang dami Ito kasi yung balita na yon sa Abante TNT. Tito Soto, sinaway CSC. Bawal nga government employees magkasino. Pero sabi ni Chairperson Yap, wala pong batas na ganun eh. Wala po kaming alam, Abogado ka ba o hindi? Paano ka naging Civil Service Commission kung hindi mo alam ito? Lalong-lalo na sa mga government employees na bawal magsugal. Pumunta sa casino magsugal ang mga government employees, lalo na yung mga civil service career officials. Bawal. Bawal pumasok sa casino. Bawal magkasino, maglaro. Dahil nga po si Alcantara, yung dating district engineer sa 1st District ng Bulacan, inamin niya po na siya po ay nagkakasino at nagpapatalo ng milyon-milyon. Nahuli po eh. However, nilinaw po ito ni Soto. Pinagalitan niya, nilekturan niya si Chairperson Yap. Makinig ka, Yap. Ito po ang sinasabi ni Senator Soto. Ani ni Soto, kasama rito ang Presidential Decree 1869 noong 1983. Sino presidente niyan? Si Pangulong Marcos Sr. na nagtatakda sa PAGCOR at naglilinaw na bawal sa mga opisyal na direktang konektado sa gobyerno ang maglaro sa kasino. Kasama rin ang Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na naguutos sa mga kawan ng gobyerno na mamuhay ng simple at unahin ang interes ng publiko kaysa personal na kapakinabangan. Ito nilalabag ni Sara Duterte. Nilalabag ng mga ilang mambabatas at politiko. Ayan mamuhay ng simple at unahin ang interes ng politiko. Di ba? Namumuhay ba ng simple ang mga Duterte? Andun naglulustay ng pera sa dahig. Inuuna ba nila ang kapakanan ng taong bayan? Hindi po. Nasaan sila? Ando sa tatay nila. Di ba? Binanggit din niya ang Memorandum Circular Number 6 noong 2001 sa ilalim ni dating Pangulong Macapagal Arroyo at isang 2016 directive ni Digong na mahigpit na nagbabawal sa lahat ng government officials at empleyado na pumasok o maglaro sa kasino. Sabi ni Soto, dapat ding managot ang PAGCOR at ang mga casinos owners na nagpapapasok sa mga opisyal. Kaya nga 'di ba fake ID yung binigay kay Alcantara. Kasi alam nila bakit magbibigay ng fake ID yung casino kay Alcantara. So alam ng casino si Alcantara ay government employee. Alam nila na bawal silang magpapasok. Dapat nga talaga imbestigahan yung casino na piniprequent ni Alcantara. It's best that the Civil Service Commission reviewed their understanding of the law. And we should also always be careful in our pronouncement. Ayan, nakakahiya ka po, Chairperson ng Civil Service Commission. Wala ka palang alam. Paano ka napunta dyan sa Civil Service Commission? Nagmalaki ka pa siguro. Hindi ko na po kasi pinanonood yung hearing sa Senado. Walang kwenta. Nawalan na rin ako ng sa investigasyon ng Kamara pala. Nakakawalang kwenta na pumanog kasi sila takpanan. Ikaw, Civil Service Commission Chairperson Yap, ano alam mo?
Bakit ka magsalita ng ganyan na walang batas? Ayan oh, binigyan ka ng ano, hahamonin mo pa si Tito Soto na walang batas. Ay ikaw ang walang alam, dapat kang mag-resign dyan. Wala ka palang alam, kaya pala hayahay ang mga government employees, hayahay yung mga civil service workers. Dahil merong isang tanga na katulad mo na chairperson dyan sa CSC. Nakakahiya ka oh. Di ba dapat alam nyo yan? Di ba? Kasama ba sa pag may nagtitest ng CSC dyan? Kasama sa question o hindi dahil hindi nyo alam ano? Binigyan ka ng 4 na nagpapatunay na bawal sa mga government officials at employees ang pumunta sa casino at magsugal. Baka pwedeng pumunta sa casino, baka may mga buffet, pwede yun. Pero yung magsusugal, bawal po. Kaya nga si Alcantara, mga fake ID ang ginagamit. Kasi bakit? Alam nila na bawal. Pero ikaw hindi mo alam. Ano lang bawal sa'yo? Baka pagbawalan ka na rin naming wag ibukay ang bibig mo. Ha? Wala ka palang alam magmamalaki ka. Hayop po. Ang tanga. Mag-resign ka na. Hindi mo pala alam yan. Nilecturean ka tuloy. Kaya malamang, yung mga iba pang kawani dyan sa Civil Service Commission na yan, di rin nila alam yan. Bakit? Ano ba alam ninyo? Ano alam ninyo? Maging boss-boss, ha? Dyan sa Civil Service? Walang hiya talaga, oh. Ay, kaya marunong pa kayo. Galing pa kayo sa mamahaling school na graduate. Yung pala, nagtrabaho kayo. Hindi nyo alam yung PD 8169 of 1983. Republic Act 6713. May memorandum pa si Gloria at si Digong. Hindi nyo alam yan. Nasaan kayo? Natutulog sa pansitan? Punyeta talagang mga government employees, oh. Mga government, meron ka na ngang mga tanga, bobo, magnanakaw na government officials. Ganun din sa mga government employees, mga tanga, bobo, mga magnanakaw. Ito pa isa, hindi alam. Paano ka napunta dyan? O, nagtatanong lang ha, Miss Yap. O, tsekwa na naman. Ano ba yan? Ewan ko mga kababayan, punong-puno tayo ng tsekwa sa mga government offices. Sa Supreme Court, spokesperson. Sino yun? Ting ba yun? O, Inchik. Elizaldico. Bongo. Lim. Kung ano-ano. Anong putik na yan? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.